We are going to continue our series on The Bible Explains, part 233. Today, we are going to talk about releasing the spirit of faith. How do we release the spirit of faith and see it work in our everyday life? Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. We rejoice and we are so very happy today. Thank you so much for these beautiful people who came here today to honor you. Thank you so much for the beautiful people who are joining us online. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Indeed, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy. And even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. There is so much rejoicing in your presence. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray, in the name that is above every name, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Our relationship with God is totally based on faith. We cannot relate to Him through our natural senses, the way we see, we feel, or reason out, but through our spiritual sense called faith. Faith allows us to know God and receive His grace. Mga kabiyaya, ang tanging paraan lang para makarelate po tayo sa Diyos ay sa paraan ng pananampalataya. The Bible affirms the fact that God is Spirit. We cannot connect with us using our five natural senses: the sense of sight, the sense of smell, taste, hearing, and touch. The only way we can connect with us, let me rephrase that, the only way we can connect with God is through our spiritual sense known as faith. What is faith? I assume many of you know, and some of you may not know it full well, and those of you who are watching this broadcast, maybe I am presupposing that some of you may be hearing it for the first time. So let me just give you the biblical definition of what faith is. The only way we can connect with God is through faith. What is faith? Hebrews chapter 11 verse 1 tells us, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith is now, hope is for tomorrow. Faith is real, hope is not yet real. Kapag sinabi mong pananampalataya, ito'y ngayon. Kapag sinabi mong pag-asa, ito'y bukas o sa mga susunod na araw. What we hope for is not yet a reality. But when you have faith, what you hope for, which is not yet real, becomes a reality. Why? Because faith puts substance. Faith is the evidence of what you do not see. Hindi mo pa nakikita, pero meron ng ebidensya. Hindi pa totoo, pero meron na pong substance. Ang nagbibigay ng substance dun sa inaasahan mong mangyayari pa lang sa taon na ito, hindi pa po nangyayari, mangyayari pa lang, ay ang pananampalataya. Ang magbibigay ng resibo, ang magbibigay ng ebidensya na ito'y totoo, kahit hindi mo pa nakikita o nahahawakan man lang, ay ang pananampalataya. Let me show you this
verse from the Amplified Version. Now faith is the assurance of the things we hope for, being the proof of things we do not see, the conviction of their reality, perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Napansin niyo po, yung bagay na hindi pa nahayag sa yung 5 pandama, nakikita, naamoy, nalalasahan, naririnig at nahahawakan, ang ginagawa ng pananampalataya, ito'y ginagawang totoong totoo. Perceiving as real fact. Totoong totoo na, kahit hindi mo pa nakikita. Medyo mahirap po yan para sa mundong sinanay na kailangan mong makita bago maniwala. Ang prinsipyo ng mundo, to see is to believe. Kaya hindi ako maniwala pag hindi ko nakikita. Ang pananampalataya ay kabaliktaran. Hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na totoong totoo. Hindi ka naniniwala na magiging totoo, hindi ka naniniwalang mangyayaring maging totoo, naniniwala kang totoong totoo na. Hindi mo pa nahawakan, hindi mo pa nakikita, pero totoong totoo na. Sabi ng iba, imposible yan. Tama, dahil ang pananampalataya ay imposible sa natural na kaisipan. Because faith sees the invisible, believes the impossible, receives the incredible. Kapag hindi katanggap-tanggap sa natural na kaisipan, pero kaya mong paniwalaan kahit hindi mo pa nakikita, ito ay supernatural. Ang pananampalataya po ay hindi natural. Ang pananampalataya po ay supernatural. Ang abilidad na hindi mo pa nakikita ang kabuuan ng bagong taon, pero kaya mong maniwala ng taong ito'y pinagpala at pinaburan, pananampalataya ang tawag doon. We believe that this year is blessed and highly favored of God. Amen. Take note, faith is the assurance, faith is the proof, faith is the conviction, faith is the perception, perceiving as real fact things that are not revealed to your 5 natural senses. You perceived it. Ang perception mo, ito'y totoo na. I wish I have even more time to fully develop that. Meron po kong e-book ng buong series. Ang title po, The Sixth Sense. Meron po tayong 5 natural senses. Ang sixth sense is faith. Ang pang-anim na pandama natin ay ang spiritual na pandama. Spiritual sense. Ang tawag po dyan, faith. The question is, how do we release the spirit of faith? Paano po ba i-release? Kung may espiritu ang pananampalataya at ang espiritu ito'y nasa atin na, paano ito i-release para mapakinabangan ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay? If you will die today and you will go to heaven, you don't need this message anymore. Because you only need this message if you intend to live longer and to live every day enjoying the blessing and the favor of God. That is extremely important. Let me show you the verse. 2 Corinthians chapter 4, verse 13. The Apostle Paul writes, "It is written, I believe, therefore I have spoken." With the same spirit of faith. You see right there, merong spirit ang faith. With the same spirit of faith, we also believe and therefore speak. The only way you can release
The spirit of faith that brings miracle to your life is by speaking. The Greek word is laleo, which means declare. You must learn the art of declaring what you believe in your heart. You believe in your heart, you declare with your mouth. And the moment you declare, laleo, you are releasing the spirit of faith. Psalms 91 verse 2. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. You trust the Lord. You believe in your heart that He is your refuge and He is your fortress. It's good that you believe that. But it's not enough to believe. You have to say it. The Hebrew word is amar. Declare. I will declare. I will declare of the Lord. I will declare of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, my God, in Him I will trust. How do you release the spirit of faith? By declaring. And that is the reason we have this declaration of God's favor. Naniniwala naman na tayo na tayo pinaburan at pinagpala na ng Panginoon. Ba't kailangan pa natin bigkasin? Sapagkat sa pagbigkas nito, nire-release mo yung pagpapala at pabor ng Diyos para sa pang-araw-araw na buhay. Sa loob ng taong ito, pinagpala ka at pinaburan ka ng Diyos araw-araw ng iyong buhay. Ang prinsipyo pong ito ay hindi lamang mababasa sa Bagong Tipan, ipinakita ko sa inyo maging sa Lumang Tipan. Let me show you more. Numbers chapter 14 verse 28. Look at the scripture. God said, the Lord God said to His people, so tell them, the message was spoken to Moses, and the message is intended for God's people, Israel. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Yung iba na namimiloso po at sinasabi, Bishop, yung binasa mo ay sa Old Testament, para lamang yan sa mga Israelita at hindi yan para sa atin sa bagong kasunduan. Not exactly. My dear brothers and sisters, I know how to rightly divide the scripture. Pag binasa natin ang kasulatan, may parte sa Biblia na by principle. Mga kapatid, ang principle na binigkas dito sa Numbers 14:28 is what we say. What we say. God said, the very things I heard you say. What we say. God said, I will do that to you. It was true then, and it remains to be true now because biblical principles are timeless. Hindi po siya time-bound. Dahil ang salita ng Diyos ay forever, hindi ho naluluma ang salita ng Diyos dahil nagpalit ng kasunduan o nagpalit ng tipan. Ang salita ng Diyos sa lumang tipan ay salita ng Diyos parehas sa bagong tipan dahil the same God who spoke under the Old Testament, the same God who spoke under the New Testament, the same forever word. Ang pagkakaiba po'y ito. Sa lumang tipan, para maging totoo sa kanila ang mga pangako ng Panginoon, kailangan nilang sumunod. At kung sila'y hindi makasunod, kailangan nilang maghandog ng perpektong tupa sa ibabaw ng dambana para takpan
takpan ang kanilang mga pagsuway. Sa bagong kasunduan, ang pagpapala at pabor ng Diyos ay totoo sa atin dahil sa pagsunod ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Perpektong pagsunod, ang paghahandog ng kanyang sarili at ang pagtigis ng dugo, ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Can you say amen? Sa lumang tipan ayon sa dugo ng hayop, sa bagong tipan ayon sa dugo ni Kristo. Kaya mas mainam ang bagong kasunduan, ang kasunduang ayon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya walang dahilan para magduda. Perpekto ang pagsunod, perpekto ang pangako ng Panginoon, tinutupad at tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil perpekto ang sakripisyo ni Kristo at dahil mabuti ang Diyos sa lahat ng panahon. Shout amen. Ang konteksto na binasa ko po sa inyo sa Numbers chapter 14, nagpadala si Moses ayon sa utos ng Diyos ng 12 espiya, isang espiya sa bawat tribo, para manmanan ng kabuuan ng Kades Barnea. Pagkatapos ng 40 araw na pagmamanman, sila'y bumalik at nagbigay ng ulat. Ang sabi ng 10 na espiya, hindi natin kaya, tayo ay maliliit na para tayong mga tipaklong at mamamatay tayong lahat. Sa ulat na yan, maraming na-impluensya, na panghinaan ng loob at nagduda. Pero merong 2 espiya na ang pangalan ay Joshua at Caleb. Sila po ay nanindigan sa pangako ng Panginoon. Idiniklara nila. Nakita rin nilang mga higante. Nakita rin nila ang mga nakita ng 10 espiya. Pero meron silang nakita na hindi nakita ng 10 espiya. Nakita po ni Joshua at ni Caleb na mas dakila ang Diyos. Mas malaki ang Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos. At tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Shout amen. The 10 spies said, we are not able, we cannot enter the land, we are all gonna die. God said, the very things I heard you say, that I will do unto you. The 10 spies and all the people that believed their reports died. As they have spoken, they gave death sentence to themselves. We are all gonna die. Sabi ni God, yan ang gusto nyo, yan ang binigkas nyo. All of them died. But the 2 spies spoke and they said, we are able to go up and take the country, possess the land from the Jordan to the sea. And though the giants may be there, up to hinder, our God has given us the victory. Our God has given us the victory. Shout amen. Diniklara po ng kanilang mga bibig ang kanilang pinaniniwalaan. Si Joshua at si Caleb, they spoke out. They declared what they believed in their hearts. What did God say about these 2 spies? I'll show you. Numbers chapter 14 verse 30. God said, not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except, God made an exception, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Why? Look up here, look up here, look at my eyes. Why? Because they spoke what they believe in their hearts. And we have the same opportunity today. We can speak what we believe for this year. Kung naniniwala ka ng taon na ito'y pinagpala at pinaburan, bigkasin mo, ang taong ito ay pinagpala at pinaburan ng Panginoon para sa akin at sa aking buong pamilya. Shout amen. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Woo! Hallelujah! Shout amen. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love to talk will eat their own
words. You will eat your own dead words, or you will eat your own life-filled words. You have a choice. Hindi mo pwedeng sisihin ng Diyos sa mga di magandang nangyayari sa buhay mo. Ano yung mga binibigkas mo lately? May sakit ka? Malas? Mamamatay ka na? Hirap ka na, hindi mo na kaya, suko ka na. Hirap ng buhay. Yun ang mga binibigkas mo. Hindi nakakapagtaka kung bakit yun ang mga nangyayari. Subukan mo naman ang kabilang panig. Bigkasin mo ang pagpapala. Bigkasin mo ang buhay. Bigkasin mo ang kalusugan. Bigkasin mo ang biyaya. Bigkasin mo ang biyaya ng Diyos. Mararanasan mo ito sa iyong buhay. Shout amen. Look at the same verse from the Living Bible. Those who love to talk will suffer the consequences. Men have died for saying the wrong thing. Men have died. The 10 spies, together with all the people who believed them, died for saying the wrong thing. You can live by saying the right thing. You can die and prematurely die. Your marriage will die. Your family will die. Your business will die if you say the wrong thing. But your marriage will flourish. Your family will enjoy life. You will enjoy good health. You will enjoy the abundance that God has intended for you by saying the right thing. You have a choice. You are a pre-moral being. Hindi pwedeng isaksak ng Diyos sa baga mo kung anong gusto niyang bigkasin mo. Kailangan mo magpasya. Kailangan mong bigkasin ng malaya at sabihin mo kung anong yung pinaniniwalaan. Nakikinig ang Diyos. At ang sabi niya, kung anong narinig ko na sinabi mo, siyang gagawin ko sa iyo. Bigkasin natin ang pagpapala at pabor. Shout amen! Let me just say this upfront. Listen, and those of you are watching this broadcast, kung nakikinig ang Diyos sa mga bibigkasin natin at sinabi niya na gagawin niya kung anong narinig niyang binigkas natin, tatanungin ko po kayo, ano ang gusto mong iparinig sa Kanya sa araw na ito? That is exactly why we are gathered today. That is exactly why you are watching this broadcast. You have an opportunity on site or even online, the opportunity to declare what you believe in your heart. You want to live? Speak life. You want to die? Speak death. Life and death are in the power of your tongue. Having said this, allow me to give you 2 life application. I have only a very short message today because I want us to have the opportunity. After this short message, we'll do the communion. We'll do the anointing oil service. I just hope that you have your oil with you. And those of you who are watching this broadcast, I hope that you prepared an oil for this service. And if you don't have an oil right now, get one. And we will do that after the message, after the communion. Very short message. Number 1, life application. Declare by faith what you want to see. Anong gusto mong makita sa taon na ito? Number 1, life application. Declare by faith what you want to see. As we step into the new year, we do not declare what our natural senses are telling us, but what our spiritual sense, faith, is telling us. We do not speak what our natural eyes see, but what we believe
and desire to see this new year, trusting God's grace to bring it to pass. Bibigkasin natin, hindi yung nakikita natin, kundi yung gusto nating makita. What do you want to see this year? You have to declare it by faith. When God saw darkness, He spoke light. That's a choice. When you see sickness, you can speak sickness or you can speak health. It's a choice. When you see a great need and lack, you can speak lack or you can speak abundance. It's always a choice. When you see problems, you can speak problems or you can speak solutions to your problem. It's a choice. When God saw darkness, He did not speak darkness. He spoke light. I'll show you. Genesis chapter 1 verse 2 and 3. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Verse 3. And God said, "Let there be light." And there was light. In the original Hebrew text, light be, and light came. God said, light exists. Light be, and light came. Nakita ng Diyos ang dilim, pero sa halip na bigkasin ng dilim, ang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Anong nakikita mo ngayon sa pamilya mo? Anong nakikita mo sa iyong pag-aasawa? Anong nakikita mo sa iyong negosyo? Meron bang kadiliman? Bigkasin mong liwanag dahil ang liwanag ay mas dakila kaysa dilim. Bigkasin mo ang kalusugan. Bigkasin mo ang kaginhawaan. Bigkasin mo ang iyong pinaniniwalaan. You have to declare. May mga tao kapag nakita ang dilim, ang sinasabi, "Oh, ang dilim!" Lalong dumidilim. So halip na lalong padilimin ng pagbigkas ng dilim, you just simply aggravate the situation. Madilim na, binibigkas mo pa ang dilim. Sa halip na palalain mong sitwasyon, madilim na. Wala ka na magagawa dyan sa dilim na yan. Sa halip, tawagin mong liwanag. Dumating ka liwanag at darating ang liwanag sapagkat makapangyarihan ang salita ng liwanag. Shout amen. Huwag ma-discourage kapag ka binigkas mong liwanag at hindi agad nagliwanag. Kasi parang akala natin dapat parang magic. Pag sinabi natin, light be, and then all of a sudden, maliwanag na. Sanay tayo sa ganong paniniwala. Pero hindi ho gayon ang nangyari. Nang tinawag ng Diyos ang liwanag, ang sabi sa Biblia, nagkaroon ng liwanag, pero ang kabuuan ng liwanag ay nangyari sa ika-4 na araw. Listen, when God declared, on the first day, light be, and light in its fullness appeared on the 4th day. Hindi pwedeng mainip. Hindi tayo tinuturuan dito ng magic na pagka binigkas natin, ay ayun na agad. Hindi po. Kailangan nating matutunan na ito'y prinsipyo na kailangan mong bigkasin ang pinaniniwalaan mo at kailangan mong paniwalaan ang binigkas mo. I'll show you the verse. Genesis chapter 1 verse 14 following verses. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years." Verse 15, "And let them be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so. God made 2 great lights, the greater light to govern the day and the lesser light to govern the night. He also made the stars. Verse 17, God set them in the expanse of the skies
referring to the sun, the moon, and the stars, to give light on the earth, to govern the day and the night, to separate light from darkness. And God saw that it was good. Look at verse 19. And there was evening, and there was morning, the fourth day. God spoke light on the first day. The fullness of light came on the fourth day. I'm not teaching you magic. I'm teaching you faith. I am teaching you, you need to declare what you believe in your heart and keep on believing. Kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa nararanasan, huwag sumukong maniwala, malaging maniwala, palaging maniwala, dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Palaging maniwala. Shout amen! Nag-declare ka ng kalusugan, hindi ka agad gumaling. Huwag magduda. Huwag bawiin ang binigkas at huwag magbigkas ng kamatayan. Patuloy magbigkas. Dahil unang araw pa lang naman, ang ikaapat na araw mo'y parating na ang iyong kalusugan, parating na ang iyong kaginawaan, parating na ang iyong kaunlaran, parating na ang iyong pagpapala at pabor. Shout amen! The fourth day is coming. On the first day, God said, let there be light, and there was light. And when did the light fully appear? I'm asking you the question, when did the light fully appear? On the fourth day. This teaches us to be patient. You may be in your first day right now. Declare light over your life today, because your fourth day is coming. Bawal mainip. Sabihin sa iyong katabi, bawal mainip. Sa isa namang katabi, bawal mainip. At sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako naiinip. Ako'y handang maghintay. Ako'y pinagpala na at pinaburan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Do you want to see great harvest for this year? I'm asking a question. Do you want to see great harvest this year? Let me show you the secret. John chapter 4 verse 35 to 36. Do you not say, Jesus was talking to his disciples, do you not say 4 months more than the harvest? When is the harvest? 4 months more. I tell you, open your eyes. Look at the fields. They are ripe for harvest. 4 months more, future. They are present tense. That is faith. Faith sees the future and calling it now. Mga kapatid, sa ganang ating sarili, hindi natin ito kaya. Kaya nga ho, kailangan ng pananampalataya. At may mabuting balita, mayroon na tayong pananampalataya. Amen? We have the faith of God. 4 months more than the harvest. Faith is your spiritual eyes to see what will happen in 4 months. Spiritual eyes to see what will happen the entire new year. Hindi mo yan kaya. Pero kaya yan ng pananampalataya. Nakikita na. Can you say amen? Amen. Jesus said, open your eyes. Look at verse 36. Lalo pang pinaigting ng Panginoon. Even now, the reaper draws his wages. Even now, the harvest, even now, he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Jesus said,
open your eyes, the harvest is ripe. And he said, even now. Present tense. Contrasted to 4 months more. 4 months more is not now, future. Something you hope for. Sana ma-promote ako. Sana makuha ko yung trabaho. Sana maganda ang benta. Sana, wish ko lang. Na hindi po masama yun, pero ang tawag doon, hope. You want to put substance on something that you hope for, use faith. Because faith sees the invisible. Hindi ko pa nakikita, pero pinaniniwalaan ko na maganda ang taon na ito. Pinagpala ang taon na ito. Malusog, malakas, masigla. Pinagpala at pinaburan. Shout amen! Come on, palakpakan! May kasamang hiyawan. Praise God. The things that would happen in the 4th month, referring to the future, were already declared in the present. We must learn to declare not what we see now, but we declare what we want to see in the future. Declare by faith what you want to see this year. Can you say amen? Number one, life application, declare by faith what you want to see. Basahin natin, application number 1. Number 2, I'm starting to close. This is a very short message. Declare by faith what you want to happen. Ano bang gusto mong mangyari sa taon na ito? Ano ang gusto mong mangyari sa taon na ito? Idideklara mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, dahil mamaya pa ng kaunti, we will all be standing in the very presence of God. And you will be given the opportunity to say what you want to see this year. Matthew chapter 21 verse 18. Let me teach you the principle that covers this. Matthew 21:18. Now in the morning, as he, referring to Jesus, returned to the city, he was hungry. Verse 19. And seeing a fig tree by the road, he came to it and found nothing on it but leaves, and said to it, Jesus was talking to the fig tree, let no fruit grow on you ever again. Immediately, the fig tree withered. Kinausap ni Jesus ang punong igos. Sabi niya, let no fruit grow on you ever again. In other words, he cursed the fig tree, and immediately the fig tree withered. Now, let's compare this account with Mark, the book of Mark, Mark's account, the same story, but different rendition. Now, remember the story. Pero nung sumulat si Mark sa kanyang gospel, remember, isinulat niya ito in a different rendition. Same story. Mark chapter 11, verse 12. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not season for figs. Let me explain that part. Walang bunga, dalang sabi ni Mark, hindi pa panahon ng bunga ng igos. Now, parang kapag binasa natin, wow, Jesus was being unfair. Naghahanap siya ng bunga sa punong igos, gayong hindi pa naman panahon ng pagbunga. That's how you read it, right? Sa unang basa. No, not exactly. You have to be very careful how you read it. Listen, totoo man na hindi pa panahon ng pagbunga, pero hindi pa rin po panahon ng igos ang magdahon.
Because it is commonly accepted a fact that when pigs have leaves, they should have fruits. Nauuna ang dahon bago ang bunga. It's a common fact. Pag pumunta kayo sa Israel, it's a common fact. Kapag may dahon, expected may bunga. Dahil kapag ka nagdadahon, lumalabas ang bunga. So Jesus was being fair. May dahon ka na, dapat meron kang bunga. Pero wala siyang nakitang bunga, puro dahon. This is a abnormality. Something's wrong with it. Something's wrong with the fig tree. And then he cursed the fig tree. And look at this. This is a very important verse number 14. In response, Jesus said to it, he spoke to the fig tree, "Let no one eat fruit from you ever again." In-emphasize po ni Mark, and his disciples heard it. Underline that. And his disciples heard it. Heard what? The disciples heard what Jesus said over the fig tree. He cursed the fig tree. "Let no one eat fruit from you ever again." What happened after that? Verse 15, 16, 17, 18, 19, Jesus went to the temple. It's another story. Verse 20, let's jump to verse 20. Now in the morning, 24 hours nang lumipas, in the morning, as they passed by, they saw a fig tree. They saw the fig tree dried up from the roots. Peter, remembering, said to him, "Rabbi, look, the fig tree which you curse has withered away." Guro, yung sinumpa mong punong igos kahapon, natuyo. Tuyong-tuyo na. Now, napakahalaga po na bigyan natin ng pansin ang pagkukumpara ng dalawang version. Nung si Mateo ang sumulat, ang sabi ni Mateo, immediately the fig tree dried up. Nung si Marcos ang nagsulat ng kwento, sinumpa ang puno, hindi agad natuyo, kinaumagahan nang sila'y dumaan, doon lang nakitang natuyo. Magkaiba ba ang kwento? Hindi po. Isa ba ang tama, isang mali? Parehas o tama. But you need to understand the emphasis of both accounts. Nung sinabi ni Mateo na immediately the fig tree withered, correct. Kasi nagsimula ng matuyo ang puno mula sa ugat. Ang ugat ay nasa ilalim, hindi ho napansin. Pero it is accurately, sapagkat para matuyo, it has to be from the roots. Natuyo mula sa ugat. Nung kinaumagahan, 24 hours nang lumipas, bumalik sila, nakita nila yung puno na sinumpa ni Jesus, tuyo na mula sa ugat hanggang sa itaas. Ano po ang bagay na ito? Ito po ba ay tungkol lang sa punong igos? Gusto niya lang bang magsalita tungkol sa punong igos? Is this really about the fig tree? How did Jesus explain this to his disciples? Very important to keep on reading. Kasi ginamit niya po ang fig tree lesson to teach his disciples the most important lesson of faith and declaration. I know for sure, based on context. Look at Matthew chapter 21, verse 20, 21. And when the disciples saw it, they marveled, saying, "How did the fig tree wither away so soon?" Paanong natuyo ng ganong kabilis? Verse 21. So Jesus answered and said to them, anong subject matter? The fig tree. Is it about the fig tree? No. Ang fig tree po'y PowerPoint. Ang fig tree po ay object lesson. Ang fig tree po ay illustration. Pero he was teaching a lesson powerful than the fig tree. Listen, Jesus answered and said to them, "Assuredly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say
believe and say to this mountain, be removed and cast into the sea, it will be done. Tinuturo niya sa kanyang mga lagad, if you believe, you have to say it. Hindi lang kung ano nangyari sa fig tree, you can even say to this mountain, be removed and cast into the sea, and it will happen because you say it, you believe it, you say it, it will be done. Now let's look at Mark's version. How did Mark explain it? More details were given by Mark. Mark chapter 11 verse 22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. I'm reading from NIV, have faith in God. Sa original Greek text is echete pistin theo. Ang literal translation po niyan, have God's faith, or have the faith of God. Pero ang translation, Bishop, have faith in God, correct. It was translated and in, preposition in was added by the translators for clarity, but it was not in the Greek text. Kung dapat may in, dapat ang nakasulat po dyan ay pistin en theo, faith in God. Pero wala po yung in or en sa Greek, which is a preposition. Ang nakasulat po ay pestin theo, at ang theo po, mga kapatid, dito ay nasa genitive form. It should be of God. Faith of God. Jesus was telling his disciple, have the faith of God. And this is the good news. We already have the faith of God inside us. Amen. Oh, Bishop, how do you know we have? Because we don't have our own faith. We're spiritually dead. Faith is spiritual entity. You cannot have spiritual entity if you don't have even the spiritual life to begin with. We're spiritually dead. Iba po ang faith sa free will. Free will is kalooban ng tao. Faith, pananampalataya. Pero wala kang kakayahang manampalataya. Ang kakayahan mo lang ay magpasya. Sabi mo, pakinggan ko nga yung salita ng Diyos. Yun ang pasya mo. Romans 10:17. Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by and hearing by the word of Christ. Nung magpasya ka makinig, dinapuan ka ng faith. Nung dinapuan ka ng faith, tumawag ka. Romans 10:13. Whoever calls on the name of the Lord shall be. Now that you are saved, you have the faith of God inside you. Ang pananampalatayang nagligtas sa iyo at nagbigay ng guarantee that when you die, you go to heaven, if you know how to release the faith that you have inside. That Jesus taught his disciple, have the faith of God. You have the faith of God. Now, bakit sila po wala pang faith of God? Sapagkat hindi pa po accomplish ang finished work. Sa panahon nila, naging possible lang po ang faith of God doon po sa finished work of Jesus. Nung ma-accomplish na po ang finished work, grace is now available to all. Ang faith po is a gift from God. So you receive the grace of God. You receive the gift of faith. Now that you have the faith of God, learn to release the faith of God. Learn to release the spirit of faith. And you will be amazed what faith can do, because faith can bring miracles in your life. Look at verse 23. For as surely I say to you, whoever says, you have to say it, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt, where? In his heart. Where is heart? Where is your heart? In the soul part. That is your emotion. Tanungin ko po kayo, be honest. Kailan mas madaling maniwalang magaling ka na yung wala ka nang nararamdaman, right? Kailan nahihirapan kang maniwalang magaling ka na nung nararamdaman mo pa? Correct? Nung may nakikita ka pa, namamaga, namumula ang kirot. Nahihirapan ka
maniwala. Kasi ang nagiging kalaban mo, feeling. Kailan ka nahihirapang maniwala? Ang kalaban mo yung nakikita ng mata. Imposible, imposible, imposible. Namamaga, namumula, kumikirot. Anong sabi ng Bible? Whoever say to this mountain, whoever say to this sickness, whoever say to this lack, whoever say to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt where? You do not allow your feeling, your reason, or your eyes to disrupt your faith, but believes that those things you say, it will be done. Whoever believes, sabi ng Bible, those things he says will be done. He will have whatever he says. Kung ano pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari. Ang prinsipyong yan ay napapaloob sa prinsipyo, you have to speak what you believe in your heart. I wish I can fully develop that. Pero dun po sa series, The Sixth Sense, if my memory serves me right, part 4 explains it even more. Because law of faith says we all have the same kind and measure of faith. You will have what you say. Learn the art of saying what you believe. Pag ayaw mo mangyari, kagatin mo, dila mo at huwag mong bigkasin. Pero pagka gusto mo mangyari, bigkasin mo. Nakikinig ang Diyos sa sinasabi mo at gagawin ng Diyos sa iyo ang sinabi mo na pinaniniwalaan mo. Shout amen. Shout amen. Diniklara ng Diyos si Abraham na tatay na kahit wala pa siyang anak. That is strangely. Ang alam ninyo, bago maging tatay, kailangan may anak na. Pero si Abraham, wala pang anak, diniklara ng tatay. Sino nagdeklara? Ang Diyos. I'll show you, Genesis 17:4-5. Look at the scripture. As for me, behold, my covenant is with you. God was talking to Abraham. And you shall be a father of many nations. Shall. This is a promise in the future. You shall be a father of many nations. Look at verse 5. No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham. Abram to Abraham. May dinagdag na letra. H. Di ba? Sa Hebrew po, hey. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Hey. That is the 5th letter. Hey meaning grace. Grace was given to Abraham. No longer Abram, but Abraham. Letter H or Hey was added. For, the reason why God did that, for I have made you a father of many nations. Verse 4, you shall be a father. Verse 5, I have made you a father of many nations. What is that? A contrast between future tense and past tense. You know why? God is not time-bound. You have to see how God sees it. Learn the language of God. Ang language of God is saying things as it is already done, though it is not yet done. Yun ang language of God. Gumawa si Apostle Pablo ng commentary on this. This is very important. Before I read that part, Genesis 17, binasa ko sa inyo kanina, Abraham was 90 years old. Ipinanganak si Isaac, Genesis 21, Abraham was already 100 years old. How many years in the waiting? Come on, I'm asking you, let's do the math. Genesis 17, Abraham was only 90 years old when God spoke, I have made you a father of many nations. Isaac was born, Genesis 21, and Abraham was 100 years old. How many years in the waiting? 10 years. Nakakahiya naman sa iyo.
1 taong ka palang naghihintay. Inip na inip ka na. Nakakahiya naman sa iyo. Sasandali ka palang naghihintay, naiinip ka na. Binabawi mo na agad yung binibigkas mo. Nagpapack up ka na agad. Nag-walk out ka na agad. Hindi yung magic to. Kahit hindi pa agad nangyari, patuloy mo lang ideklara. Dahil pag ipinangako ng Diyos, tapat ang kanyang pangako. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa panahong kanyang itinakda. Shout amen. Now look at the commentary of the Apostle Paul. This is my last verse. I'm done. Romans chapter 4 verse 17. Nag-commentary po si Paul doon sa story sa Genesis 17. Look at the verse. As it is written, I have made you a father of many nations. Saan natin yan una nabasa? Genesis 17:5. Kababasa ko lang sa inyo kanina. In the presence of him whom he believed, God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. That is the language of God. Pag nagsalita ang Diyos, kahit di pa nangyayari, sa Kanya, nangyari na. Sapagkat nakita na ng Diyos ang dulo. Pinagpala na kita, pinaburan na kita, pinagaling na kita. You are blessed and highly favored. Shout amen! Speak the language of God. Hindi mo pa nakikita, bigkasin mo na. Hindi mo pa nararamdaman, bigkasin mo na. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos sa kanyang salita, ang lahat ng kanyang pangako ay oo sa mga sino mang nakay Kristo. Ikaw ba'y nakay Kristo? Oo ang pangako ng Diyos para sa iyo. Pangako ng kagalingan, kalusugan, pagpapala at pabor. Shout amen! Am I preaching a prosperity gospel? No, I'm not. I'm preaching the gospel of grace that carries blessing and favor. Iba po ang prosperity gospel. We do not know what prosperity gospel is because we do not teach prosperity gospel in this church. We only teach only one gospel, and the gospel of grace carries blessing and favor. Salvation, forgiveness, plus eternal life to be with the Lord forever and forever. Para siempre, para siempre, para siempre! Let's see them again. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Ito po ang life application. Pagpasok natin sa bagong taon, learn the art of declaring it. Ready? Ready, ready. Sit up straight. Ready. Application number 1. Number 2. You have to declare it by faith what you want to see this year. You have to declare it by faith what you want to happen this year. The big idea is, I believe and declare in Christ I am Charito. Amen. Come on, give him praise, give him praise. What is the big idea? I believe and declare in Christ I am Charito. Not only believe, you have to declare. In Christ, I am Charito. Charito simply means blessed and blessed and highly favored. We did not invent the word, yo. It's in the Greek text. Charito, blessed and highly favored. What is the big idea? I believe and declare in Christ I am Charito. Naniniwala ka ba ng taong ito ay Charito 2026? Ideklara mo. Sabi ng Panginoon, kapag narinig ko, yan ang gagawin ko sa iyo. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you first the opportunity to receive Jesus today and be saved. Ang pinakadakilang pagpapala sa lahat, hindi ho kasaganaan, hindi kalusugan, hindi kagalingan, hindi kaunlaran. Secondary na lang po ang mga yan. Ang pinakamahalaga at ang pangunahing pagpapala sa lahat ay ang kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan. If you want to receive Jesus today,
be saved and become charito, blessed and highly favored of God. Manalangin tayo ng pagtanggap. Samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast at lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mata at sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Paniwalaan bawat kataga at ariing isang personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, tinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayong lahat ay magsabi ng palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Now listen carefully, and this is what we're going to do. Magkakaroon muna po tayo ng communion. We'll do the communion first, and then we'll do the anointing oil service. Magkakaroon kayo ng opportunity to say out loud before the presence of God what you want God to do to you this year. Then we will sing the song Favored at least 2 times, just to set the atmosphere of worship, and then we'll make the declaration and end the service. So kunin po natin ang ating communion elements, mga nanonood sa broadcast, and let's do the communion first. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-peraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-peraso dahil sa inyo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din matapos ang hapunan, kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin nyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Taus-pusong pagdeklara ng panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na yung itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng masusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba.
sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Now let's do the anointing oil service. Tawagan po natin ang ating mga musicians and singers. Let's all stand up. Ilabas nyo po ang inyong oil. If you have one. But don't worry if you don't have an oil with you. Yung katabi nyo baka meron. You can ask a favor that you can share that oil. Pwede po ya i-share. Lalagyan lang po ng oil ang inyong dalawang kamay at ang inyong noo. Dalawang kamay at ang inyong noo. Now, you can do it right now. Kung wala po kayong oil, taas nyo lang ang inyong kamay. We also provided one. Pero kung wala kayo dalang oil, taas kamay, lalapitan po kayo. Or, yung katabi nyo, pwede kayo humingi ng favor, bigyan kayo ng oil to share that oil. Alright. Sige po, itaas ang dalawang kamay. Nakataas ang dalawang kamay. You have the opportunity to worship the Lord and declare that you are favored, you are blessed, and highly favored. We'll sing it 2 times. Everybody sing. Everybody!
nothing is impossible to you. I believe nothing is too difficult for you. I believe. With uplifted hands, I want us to sing softly, softly, very soft. And the congregation will sing, I am favored, I am blessed by the cross. That is the source of blessing. Hindi ang galing, hindi ang husay, hindi ang talino, hindi ang pera mo, hindi ang impluwensya mo. Ang sikreto ng pagpapala ay nasa tinapos na gawa ni Kristo. By the blood that was shed on the cross, with uplifted hands, this is your moment. And after we sing this, I'll give you the opportunity to speak. Let's sing it softly. Congregation, sing. Yes, I am. Everyone sing from your heart. Only the congregation, I want to hear your voice. Sing. I am favored, I am blessed. Yes, you are. By the cross and your blood that was shed, I am favored, I am blessed. Yes, I am. I can do all things because of what you've done. I am faithful. One more time. I am blessed. This is the last time. By the cross and your blood that was shed, I am favored, I am blessed. I can do all things because of what you've done for me. Now lift up your hands. It's your opportunity to say to God what you want God to do for you this year. Come on, lift up your hands. Say it with your mouth. This is your moment. This is your opportunity. Don't miss this opportunity. God said, the very things I heard you say, that I will do to you this year. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, you have to say it. You have to say it. Whatever it is, what is important to you is important to God. What concerns you concerns God because He loves you and you are His child. Say with your mouth what you believe in your heart. All right, with uplifted hands together, bibigkasin po natin to, sabay-sabay. Pagkatapos ko, bigkasin po ninyo. I believe and declare
My family is blessed. My business is blessed. My studies is blessed. My work is blessed. I believe and declare. My church is blessed. I believe and declare. The Lord's community is blessed. I believe and declare. Emmanuel Ministry Institute is blessed. I declare 2026 is blessed. I declare Charito 2026. I declare, I believe and declare, in Christ, I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am Charito. Give him praise, give him praise, give him praise. Come on, church. Come on. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Shout amen. Shout amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? Humanap ka ng 5 tao, bigyan mo ng high five. I-share mo ang big idea. I believe and declare in Christ, I am blessed. I am highly favored. I am Charito. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Sa lahat ng mga nanonood sa broadcast na ito, maraming salamat for joining us today's special broadcast, Charito 2026. But before we end this broadcast, kung ang broadcast mo ito'y naging pagpapala sa inyo, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering. Whatever amount it is, I'm sure it must be from your heart, and we thank you so much for supporting the work of God, and thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ we are forever